Oras-oras ka bang nakatayo, may hawak na hose, sinisigurong nadidiligan ang bawat tanim? O kaya, i-on mo lang ang sprinkler at bahala na. Lahat tayo nakaranas na niyan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang maling pagdidilig ay hindi lang aksaya sa oras at tubig, kundi maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kalahati ng iyong mga pananim? Ngayon, aalamin natin minsan at magpakailanman. Drip irrigation, pagdidilig sa mismong ugat, or paggamit ng sprinkler, pipiliin natin ang pinakamahusay na paraan para sa 5 pangunahing gulay sa bawat hardin. At nangangako ako, sa huli ay may naghihintay na isang sikreto sa inyo na ginagamit ng mga profesional para halos hindi na mag-aksaya ng oras sa pagdidilig habang nakakakuha pa rin ng napakagandang ani. Dali-dali nating balikan ang ating 3 pangunahing paraan. Una, ang paggamit ng sprinkler. Parang nagpapaulan lang ito sa mga halaman. Simple, mabilis, pero tulad ng makikita natin, napakadelikado. Pangalawa, ang pagdidilig sa mismong ugat. Ito ay mas targeted na paraan. Direkta mong dinidiligan ang base ng tangkay gamit ang watering can or hose. Mukhang perpekto ito. Pero mayroon din itong mga sariling hamon. At pangatlo, ang drip irrigation. Isang sistema ng mga tubo at dripper na dahan-dahan at pantay na nagbibigay ng tubig direkta sa mga ugat. Parang komplikado ba? Siguro. Pero ito ang tunay na pagdidilig para sa mga tamad na henyo. Ang pinakainteresante sa lahat, paano natin mailalapat ang lahat ng ito sa ating mga paboritong pananim sa bakuran at simulan natin sa tunay na hari ng gulayan, si Ginoong Kamatis, makatas, mabango at pundasyon ng anumang salad. Ngunit sa likod ng kanyang marilag na anyo ay nagtatago ang isang napakamahinhing kalikasan, lalo na pagdating sa tubig. Isang pagkakamali sa pagdidilig ay maaaring sumira sa lahat ng iyong pagod. Agad nating tanggalin ang pinakamapanganib na opsyon. Ito ay ang pagdidilig sa ibabaw or sprinkling. Tandaan nyo, yan ang isang beses at magpakailanman. Ang pagdidilig ng kamatis sa dahon ay parang paglatag ng pulang karpet para sa Phytophthora at iba pang sakit na dulot ng fungus. Isipin, ang patak ng tubig ay naiiwan sa mga dahon, sikat ang araw. Naglilikha ito ng perpektong greenhouse, isang tunay na resort para sa pagkalat ng nakakapinsalang spores. Literal na pagkalipas ng ilang oras, tutubo ang mga ito at lalamunin ng halaman. Bukod pa rito, ang tilamsik ng tubig na tumatalbog mula sa lupa ay nagtatapon ng mga partikulo ng lupa kasama ng pathogens sa ilalim ng mga dahon. Ito ay direktang daan patungo sa sakit. Kaya ang sprinkler at shower nozzle para sa hose ay itabi ng malayo. Para sa kamatis, ito ay mahigpit na bawal. Sige, sasabihin ninyo, paano naman ang dating magandang paraan ng pagdidilig sa ugat gamit ang regadera? Ang pamamaraang ito ay mas mainam. Ang tubig ay dumidiretso kung saan dapat, sa lupa, at ang mga dahon at tangkay ay nananatiling tuyo. Ito ay malaking kalamangan sa paglaban para sa kalusugan ng halaman. Ngunit mayroon din itong mga disadvantages. Una, nangangailangan ito ng maraming oras at lakas, lalo na kung mayroon kang malaking greenhouse o ilang pilapil. Pangalawa, napakahirap bigyan ang bawat puno ng parehong dami ng tubig. Nangyayari na ang isang kamatis ay nakakainom ng sapat habang ang katabi nito ay nagdurusa sa tagtuyot. Ang ganitong pagbabago sa kahalumigmigan ay nagdudulot ng matinding stress sa halaman. Ang resulta, basag na bunga at blossom and rot. Yaong mga pangit na tuyong mansa sa dulo ng mga kamatis at ang malakas na buga ng tubig mula sa hose ay madaling makatunaw ng lupa at mailantad ang pinong ugat. Kaya ang pamamaraan ay katanggap-tanggap, ngunit nangangailangan ng kasanayan at pasensya.
At narito na tayo sa perpektong solusyon, ang tunay na kampyon. Ito ay ang drip irrigation or patubig na patak-patak. Isipin na lang, sa tabi ng inyong mga pilapil ay may nakalatag na sistema ng tubo at sa tabi ng bawat puno, ang tubig ay dahan-dahang patak-patak dumidiretso sa root zone or bahagi ng ugat. Nalulutas nito ang ganap na lahat ng problema ng kamatis. Ang mga dahon ay laging tuyo. Ibig sabihin, hindi na magiging problema ang phytophthora. Ang lupa ay nababasa ng pantay at malalim. Walang tagtuyot at walang labis na basa. Ang halaman ay hindi nakakaranas ng stress. Hindi nababasag ang mga bunga. At ang blossom end rot ay hindi lang lumilitaw. Ang mga ugat ay lumalaki ng malakas at lumalalim na nagpapalakas at nagpapatibay sa puno. At ang pinakamahalaga sa lahat, nakakatipid ito ng inyong oras. Isang beses nyo lang buuin ang simpleng sistemang ito at gagana na ito para sa inyo sa buong tag-init. Ito ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang makakuha ng tunay na ani ng kamatis na panghari. Natapos na nating pag-usapan ang hari ng hardin. Ngayon naman, lumipat tayo sa pinakamalapit niyang kapitbahay at ang pinakamalakas na uminom ng tubig, ang malutong na pipino. Alam naman nating halos 75% ng pipino ay tubig. Kaya natural lang isipin na kailangan nila ng maraming tubig at kung mas marami, mas mainam. Kaya naman kusang hahawak ang iyong kamay sa sprinkler, handang bigyan sila ng isang tunay na tropical downpour. Gusto nila ang mahalumigmig na hangin, tama? Tama, pero may isang malaking pero. Ang mahalumigmig na hangin, oo, pero ang pagdidilig ng malamig na tubig sa dahon, diretsong daan yan sa kapahamakan. Ang mga dahon ng pipino ay malambot at napakadelikado, parang mga malalaking dahon ng halaman. Kapag nabasa ang mga ito sa mainit na panahon, agad itong dinadapuan ng pinakamabangis na kalaban ng pipino, ang powdery mildew. Ang puting kaliskis na ito, na parang harina, ay kayang sirain ang buong taniman mo sa loob lamang ng ilang araw. Bukod pa rito, ang pagdidilig sa dahon sa tanghali, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ay nagdudulot ng paso. Ang bawat patak ng tubig ay nagiging parang maliit na lente na lumilikha ng butas sa dahon. Kaya, ang pagdidilig sa ibabaw ng pipino ay parang isang laro ng Russian roulette kung saan nakataya ang buong ani mo. Sige, lumipat tayo sa pagdidilig sa ugat gamit ang regadera o hose. Ang paraang ito ay mas ligtas dahil nananatiling tuyo ang mga dahon. Pero kahit dito, may ilang nakakapinsalang detalye. Ang unang detalye ay ang sistema ng ugat ng pipino. Napakababaw nito at malambot, parang pinong-pinong sapot ng gagamba. Ang malakas na bugso ng tubig ay madaling maghugas ng itaas na bahagi ng lupa at literal na pumupunit sa mga malambot na ugat na ito. Nagkakaroon ng malubhang pinsala ang halaman at tumitigil sa paglaki. Ang pangalawa at pinakamahalagang detalye ay ang temperatura ng tubig. Ang mga pipino ay napakaselan at matindi ang takot sa lamig. Ang pagdidilig ng nagyayelong tubig direkta mula sa poso o balon ay isang matinding shock para sa kanila. Dahil sa stress na ito, nalalagas ang mga bulaklak at ang pinaka-nakakapanghinayang, lumilitaw ang nakakainis na pait sa mga bunga. Oo, tama. Ang mapait na pipino ay kadalasan resulta ng maling pagdidilig, lalo na kung malamig na tubig. At muli, lumalabas sa entablado ang ating bida, ang drip irrigation. Para sa pipino, hindi lang ito ang pinakamahusay, kundi ang tanging tamang paraan. Una sa lahat, dahan-dahan itong nagbibigay ng tubig, hindi hinuhugasan ng lupa at hindi sinisira ang malambot at mababaw na ugat. Pangalawa,
Habang dumadaan ang tubig sa mga madilim na tubo na nakalatag sa lupa, nagkakaroon ito ng oras para uminit at maging komportable ang temperatura. Walang shock at walang stress. Pangatlo, ang drip system ay nagbibigay ng tuloy-tuloy at matatag na halumigmig na kinakailangan para makakuha ng matatamis at malulutong na pipino. Lumilikha ito ng perpektong microclimate sa ugat. Kaya kung nangangarap kang mamitas ng perpekto, pare-pareho at matamis na pipino nang walang kahit anong pait sa buong tag-init, ang drip system ang iyong 100% kasiguraduhan ng tagumpay. Mula sa mga pipino, lumipat naman tayo sa tunay na mga prinsipe ng halamanan, ang matatamis na sili. Kung ang pipino ay malakas lang uminom ng tubig, ang mga sili naman ay parang maselan na gourmand. Hindi lang basta tubig ang kailangan nila, kundi katatagan at ginhawa. Parang nasa isang five-star na hotel. Labis silang sensitibo sa anumang pagbabago at ang kahit kaunting abala ay nakakaapekto sa kalidad at dami ng ani. Muli nating simulan sa ating anti-hero, ang pagdidilig sa ibabaw, sprinkling. Para sa sili, ito ay halos kasing nakakapinsala ng sa kamatis. Ang basang dahon ay paanyaya sa mga sakit na dala ng fungus. Ngunit ang sili ay may isa pang kahinaan, ang kanilang marupok at malumanay na mga bulaklak. Ang malakas na bugso ng tubig mula sa sprinkler ay maaaring pisikal na makasira sa kanila o, mas malala pa, mahugasan ang pollen. Bilang resulta, ang bulaklak ay malalaglag lamang at wala kang masisilayan na sili sa lugar na iyon. Bukod pa rito, ang tubig na naiipon sa base ng bunga sa lugar kung saan ito nakakabit sa tangkay ay madalas na nagiging sanhi ng pagkaagnas. Naghihintay kang mahinog ang sili, ngunit nagsisimula itong masira mismo sa puno. Napakakapanghinayang. Ngayon, isaalang-alang naman natin ang pagdidilig sa ugat gamit ang regadera. Sa unang tingin, ito na nga ang solusyon. Ang mga dahon ay tuyo, ang mga bulaklak ay ligtas. Ngunit dito natin makakaharap ang pangunahing problema ng sili, ang pagkamuhi nito sa biglaang pagbabago ng kondisyon ng tubig. Isipin, nakalimutan mong diligan at ang lupa ay natuyo. Ang sili ay nagpapanik, iniisip na dumating na ang katapusan ng mundo at upang makatipid ng resources, nagsisimula itong ilaglag ang mga bulaklak at maliliit na bunga. Pagkatapos, dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, sagana mong binubuhusan ng tubig ang taniman. Lumulubog ang mga ugat sa putik, kinukulang sila ng hangin at muling nakakaranas ng stress. Ang ganitong paglipat-lipat mula sa tagtuyot patungo sa baha ay ang pinakamasama na maiisip mo para sa maselang halamang ito. Bilang resulta, makakakuha ka ng maliliit, manipis na balat na bunga o wala ka talagang maaani. At muli, ang ating tagapagligtas, ang drip irrigation system. Ito ang nagbibigay sa sili ng pangarap nitong five-star na kondisyon. Patuloy, katamtaman, at may kontrol na pagbigay ng maligamgam na tubig direkta sa ugat. Walang stress, walang pabago-bago. Nararamdaman ng halaman ang ganap na kaligtasan at inilalaan ang lahat ng kanyang lakas, hindi para mabuhay lamang, kundi para makabuo ng malalaki, makatas, at makakapal na balat na bunga. Ang drip irrigation ay parang personal na mayordomo para sa iyong sili na eksaktong alam kung kailan at gaano karaming tubig ang ibibigay. Ito ang garantiya na bawat bulaklak na nagbunga ay magiging isang buo, masarap at mabangong sili na ipagmamalaki mo. Ngayon, tapos na tayo sa kamatis, pipino at sili. Pero paano naman ang ating paboritong repolyo? Mukhang ang matatag at malalapad nitong dahon at buong ulo ay kayang tiisin ng lahat. Maraming hardinero ang nag-iisip na gustong-gusto ng repolyo ang pagligo, kaya walang takot nila itong dinidiligan
mula sa itaas gamit ang hose. Ngunit ito ay isa sa pinakamapanganib na maling akala na maaaring makasira sa inyong ani. Oo, mahilig sa moisture ang repolyo. Ngunit ang pagdidilig sa mismong dahon, lalo na sa gabi, ay lumilikha ng perpektong tirahan para sa pangunahing kaaway ng repolyo, ang mga slug at suso. Ang moisture na naiipon sa pagitan ng mga dahon ay nagiging paraiso para sa kanila. Masaya silang naninirahan sa mga masarap at mamasamasang lugar na ito, nilalagusan ang mga dahon at dinudumihan ng mga ulo. Bukod pa rito, ang patuloy na pamamasa sa gitna ng dahon ay humahantong sa pagkalat ng bacterial at fungal rot. Ang ulo ay maaaring mabulok mula sa loob at hindi mo ito mapapansin sa labas hanggang sa huli na ang lahat. Kaya ang pagdidilig ng repolyo mula sa itaas ay direktang daan sa paglikha ng pinagmumulan ng sakit at peste. Dumako naman tayo sa pagdidilig sa ugat. Mas mainam ang pamamaraang ito. Itinutok mo ang tubig sa paanan ng tangkay at dumiretso ito sa dapat puntahan, ang mga ugat. Nakatutulong ito upang maiwasan ang maraming problema na may kinalaman sa pagkabasa ng dahon. Gayunpaman, ang repolyo ay may napakalakas at malawak na sistema ng ugat. Para lubos na mabasa ang lupa sa ilalim ng malaking halaman na ito, kailangan ng higit sa isang regadera ng tubig. Medyo matrabaho ito. Bukod pa rito, tulad ng sa ibang tanim, mahirap makamit ang pagkakapari-pareho ng dilog. May repolyo na mas maraming nakukuhang tubig, mayroon namang kaunti. At para sa pagbuo ng siksik at dekalidad na ulo, mahalaga ang pagiging matatag. Ang biglaang pagbabago mula sa tagtuyot patungo sa labis na pagdidilig ay maaaring magdulot ng pagbibitak ng mga ulo, lalo na sa huling yugto ng paghinog. At muli, lumulutang ang drip irrigation bilang pinakamahusay na solusyon. Para sa repolyo, marami itong solusyon sa iisang pagkakataon. Una, nananatiling tuyo ang mga dahon at ulo na nag-aalis sa mga slug at bulok ng kanilang komportabling tirahan. Malaking bentahe na yan. Pangalawa, ang drip tape na inilatag sa tabi ng hanay ay nagbibigay ng pare-pareho at malalim na pagkabasa ng lupa sa buong bahagi ng sistema ng ugat. Bawat halaman ay nakakakuha ng tamang bahagi ng tubig ng walang kalabisan o kakulangan. Pinipigilan nito ang pagbibitak ng mga ulo at sinisiguro ang matatag na paglaki ng mga ito. Ang drip system para sa repolyo ay hindi lamang kaginhawaan, ito ay tunay na pag-iwas sa pinakakaraniwang problema. Ito ay isang paraan upang magpalaki ng malinis, malusog at siksik na mga ulo nang hindi nakikipaglaban ng walang katapusan sa mga slug at bulok. Ngayon, dumako naman tayo sa ilalim ng lupa. Pag-usapan natin ang mga karot at iba pang gulay na ugat tulad ng beets at labanos. Ang kanilang pangunahing halaga ay nakatago, ngunit ang paraan ng pagdidilig natin mula sa ibabaw ay direktang nakakaapekto sa kung ano ang ating aanihin sa taglagas. Ang sikreto sa pagkuha ng tuwid, matamis at malalaking karot ay nasa tamang pagbibigay ng tubig. Simulan natin sa pinakakaraniwang paraan, ang sprinkler or pagwiwisik. Tila ba mas simple pa? Buhayin lang ang sprinkler at didiligan na ang buong taniman. Ngunit ang paraang ito ay may dalawang seryosong kapintasan para sa mga gulay na ugat. Una, pagkatapos ng ganitong pagdidilig, madalas na bumubuo ang isang matigas na balat sa ibabaw ng lupa. Hindi nito pinapayagan ng hangin na makapasok sa mga ugat at hinaharangan ang mga batang sibol na lumabas. Kakailanganin mong patuloy na linangin ang mga taniman na may panganib na masira ang maliliit na sibol. Ikalawa, ang pagwiwisik ay hindi nagbibigay ng malalim na pagbabasa sa lupa. Ang tubig ay nagbabasa lamang sa ibabaw na 50 cm. Dahil dito, sa halip na lumalim ang karot,
nagsisimula itong sumanga at maglabas ng mga ugat sa gilid sa paghahanap ng tubig. Kaya naman nagiging pangit, baku-bako, at maraming buntot ang mga karot na napakahirap linisin. Ang pagdidilig direkta sa ugat gamit ang diligan o hose ay mas mainam na opsyon dahil naiwasan nito ang pagbuo ng matigas na balat, lalo na kung maingat na ididilig ang tubig sa pagitan ng mga hanay. Ngunit mayroon din itong sariling problema. Ito ay ang hindi pagkakapantay-pantay. Napakahirap diligan ang taniman sa tamang lalim, 20 o 30 sentimetro, ng pantay-pantay sa buong haba. Sa isang banda ay mas marami ang iyong nilagay na tubig. Sa iba naman ay mas kaunti. Bilang resulta, may isang karot na lumalaki sa perpektong kondisyon, habang ang isa naman na 10 sentimetro lamang ang layo ay naghihirap sa tagtuyot. Ang ganitong nakaka-stress na kondisyon ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapilay ng mga gulay na ugat, kundi pati na rin ang pagkabiyak ng mga ito. Tiyak na nakita mo na ang mga karot na may malalalim na lamat na pahaba. Ito ang klasikong resulta ng biglaang pagbabago mula sa tagtuyot patungo sa labis na pagdidilig. Ang perpektong solusyon, tulad ng nahulaan mo na, ay muli ang drip irrigation. Ang drip tape na inilatag sa pagitan ng mga hanay ay dahan-dahan at sistematikong nagbibigay ng tubig. Hindi ito lumilikha ng matigas na balat sa ibabaw. Ang tubig ay unti-unting lumalalim oras-oras na bumabasa sa mismong patong kung saan umuunlad ang gulay na ugat. Ito ay nagpapasigla sa karot na lumaki ng diretso pababa, na bumubuo ng mahaba, tuwid at magandang gulay dahil ang pagdidilig ay nangyayari ng regular at kontrolado. Hindi nakakaranas ng stress ang halaman at ang panganib ng pagkabiyak ay nababawasan. Ang drip system para sa mga karot at iba pang gulay na ugat ay garantiya na sa taglagas hindi mo huhukayin ang mga kakaibang octopi, kundi isang perpekto, tuwid at matamis na ani tulad ng sa larawan. At narito na tayo sa pangunahing sikreto na nagtatakda ng pagkakaiba ng bihasang hardinero sa isang baguhan. Ang pagpili ay hindi sa pagitan ng tatlong pamamaraan. Sa halip, ito ay pagpili sa pagitan ng kaguluhan at sistema. At sa labanang ito, malayo ang ipinagwawagi ng drip irrigation. Bakit? Halika't isa-isahin natin. Marami ang nag-iisip na ang drip irrigation ay komplikado at mahal. Iyan ay isang lumang paniniwala. Ngayon, ang simpleng drip irrigation kits ay mabibili kahit saan at hindi na mas mahal pa sa isang magandang hose na may nozzle. At madali lang itong buuin, parang laruang pangmatanda, sa loob lang ng isang gabi. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto. Ang drip system ay hindi lang nakakatipid ng hanggang 70% ng tubig at hindi lang ito proteksyon laban sa fungal diseases dahil nananatiling tuyo ang mga dahon. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitipid sa iyong oras at lakas. Isipin mo, isang beses mo lang iset up ang sistema at sa buong tag-init, kusang dinidiligan ang iyong hardin. Perpekto. Paunti-unti, araw-araw, direkta sa ugat. Ganito mismo ang gusto ng mga kamatis, sili, at pipino. Ito ang garantiya ng matatag na ani nang hindi mo na kailangang mag-alala araw-araw. Ito ang iyong personal na agronomist na nagtatrabaho 24/7. Kaya, ano ang konklusyon? Ang pagdidilig gamit ang sprinkler ay parang first aid sa matinding tagtuyot, pero hindi ito para sa regular na pag-aalaga. Ang pagdidilig sa ugat ay isang magandang kompromiso kung iilang taniman lang ang iyong inaalagaan. Ngunit ang drip system ay ang iyong pangmatagalang pamumuhunan sa malusog na halaman, masaganang ani, at higit sa lahat sa iyong libreng oras. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo,
i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga bagong tip para sa iyong halamanan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong paraan ng pagdidilig ang ginagamit mo? At anong gulay ang pinakamahirap mong pagyamanin? Ibahagi sa comments. Pag-usapan natin